Hello, hello! What's up sa inyo? Meron bagong issue, pero bago tayo magsimula, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video at pa-follow na rin po ang ating Facebook page. Ayan sa baba. Bago natin umpisan itong medyo late na rin to eh. Kahapon sana i-upload ko itong video. Medyo nung nag-record ako, hindi hindi nag-start yung record. Pero ano pa naman to, mainit-init pa. Medyo medium rare. Tara, panoodin natin. Ayan. Ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila Tignan mo, dami-dami niyang nakakaaway. Bakit kaya? Dapat palakaibigan ka dyan sa loob ng Senado. Kabago-bago mo eh. Hindi ka man lang marunong makisama agad. Aray ko! Tuloy natin. maliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Bakit na iinsulto siya dyan? Eh dapat nga maging proud pa siya eh. Dahil meron na siyang makakatulong, mapabilis yung investigasyon. Di ba? Ito, mas mabilis pa nga yung yung action ni Ping Lacson kaysa sa kanya. Ping Lacson, kada pag lumalabas yan, may mga resibo. Ito, si Marcoleta, ano lang naman kasi ito paupo-upo lang. Nag-aantay ng mga report sa kanya tungkol sa investigasyon. Ituloy natin. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang... Sa totoo lang mas eksperyensado si Pangilinan dyan. Kasi naging senator na yan dati. New fight ka pa lang dyan. Alam na nila ang galawan dyan sa loob ng Senado. Mano, so kasi feeling bossy ka pagdating sa loob ng Senado. Dapat makibagay ka, makisama ka. Ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Dapat lang. Sangkot ka na sa anomalya tapos libre ka pa. Kung ganun lang din naman yung hindi rin mananagot. Eh di mas maganda na yung mga orako. Sus, tadin. Sige, tuloy natin. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Eh bakit ba na mo yun sa may ombudsman? Sino ba yung dating ombudsman dyan, yung sa nakaraang administrasyon? Bakit hindi mo sinabi yan? O naman
At saka yung sa kulay-kulay na yan, huwag kang masyadong mamulitika, malayo pa eleksyon. Grabe ka naman. Kung sila naman yung makakatulong, bakit hindi? Makatulong sila sa investigasyon. Hindi sana nag-ano ka na lang dyan, imbis na ngumawa ka ng ngumawa dyan. Mag-imbestiga ka na lang. Huwag kang umupo ng umupo. Dahil mo pa presidente. Hindi tuloy. Matatandaang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan. Ano yung barking? Basta, yun na yun. Si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatulsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Yun! Naman pala! Palag-palag yan. Si Lacson. Alalahanin nyo. Dating Chief PNP yan. Dating 4-star general yan. Wala yung atrasan. Kita mo naman, nagtatrabaho yan. Gawain mo nga dapat yung sa Blue Ribbon ang mag-imbestiga, pero siya na yung gumagawa. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Oo, kilala ko yan. Si ano yan, si Karen Davila. May sinabi siya eh. Di ko alam kung anong tamang pagkakasabi niya. Parang si Raulo. Ewan ko lang, basta tungkol sa pag-iisip. Lahat na lang inaaway mo. Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo. Ayan na! Ilan na ang nakakaaway niya? Si Kiko, Tito Soto, si Risa, si Coco Pimentel, si Ben Tulfo, si Karen Davila, tapos si Lacson. Madadagdagan pa yun ng dalawa. Kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Aray ko! Grabe ka naman, masyadong harsh naman yung sinasabi mo. Aray ko! Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Diba? Sabi ko, madadagdagan ng dalawa eh. Bakit ba ang dami mo nang inaaway dyan? Ang dami mong inaaway, nadagdagan, siyam na inaaway mo. Ituloy natin. Ribbon Committee sa September 1. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Dito tayo yan. Ito yung guys, no? Ito yung buwelta talaga ni
ni Ben Tulfo. Pakinggan natin. Usapin naman natin ang isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Ben, pasok. Magandang gabi sa inyo. Ay, Good diretsahang evening. tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka Okay. ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. Ganda naman pagkakasabi niya, pagbibigkas niya. Hindi naman. Hindi naman. Parang gusto ko na maging broadcaster, ah. believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating... Oo, tama yung sinasabi niya, ano eh. Yung mag-conduct sila ng separate investigation. Ayun nga yung sabi ni Kiko Pangilinan para makatulong sa kanya. Eh, kasi ito si Senator Marcoleta. Ano naman kasi yan eh. Bakit mo pa kailangan tumalon sa kabilang bakod? Eh, sa bakuran mo, dumi-dumi. Diba? Bakit di mo kaya tara imbestigan yung 142 billion budget insertion which is Escudero? Diba? O pwede rin naman swap. Sa Congress ka, tapos yung Congress, diyan mag-iimbestiga sa Senado. Tapos yung nag-iimbestiga na individual, sila yung mag-iimbestiga sa mga kontraktor. Di ba? Suggestion lang. Hindi naman ano eh. Sana pag naging senador na ako. Ituloy. ombudsman, whether may nakaupo na o wala na, kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation ang gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, Papa lang mag-grandstanding ng ilan dyan. So nasaktan siya roon. Naging personal yan. Kasi bago ka pumasok sa politika, kailangan handa ka. Matigas ang loob mo, matigas yung puso mo, matigas yung damdamin mo. Handa mong harapin lahat ng kritisismo. Dapat matigas. Huwag balat sibuyas. Hindi, ulit. Tuloy. Ito naman siguro yung senador na to, masyadong sensitive, napipikon. Aray ko. Ano tawag dyan Maoy. Maoy. Di ka pa nakakainom, nagmamaoy ka na. Ay, grabe siya. Antindi. Ang lala mo. Sige, tuloy natin. Nababad trip, ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila, na binanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Yes. Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito
ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee, at the end of the day, matapos ng kanilang investigation, i-forward pa natin yan sa ombudsman eh. Eh, ang in aid of legislation naman ang Senado. Pansin ko lang lagi kay Senator Dante Marcoleta, mga ka-loyalist. Bakit ganito lagi si Senator Dante Marcoleta? Laging nakakunot yung noo. Lagi siyang nakasimangot. Parang pasan mo lagi yung problema ng Pilipinas. Maoy. Okay, tuloy natin. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan, ilang percent. Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation, eh siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapa-epal grandstanding kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to Kailangan niyang protektahan kasi ganun lang yun. Hindi ka naman magagalit ng ganyan na Hindi mo naman babanatan yung mga kapwa mo senador kung wala kang pinapanigan dyan. Diba? Joey lang ingay-ingay. Pero ito, alam ko madadali ito si Joel eh. Unti na lang kasi defensive siya masyado eh. Hindi ka tinatanong pero dumidepensa ka. Hindi. Yung tipong hindi ka sinusuntok pero umiilag ka. Ganun. Sapat to si Bilyar. Minsan ka na nga lang magsalita, sabit ka pa. Ang lakas ng tama. Yung tipong hindi sila yung kinakausap, bigla na lang, Mr. Chair, Mr. Chair, mag-open ng mic, Mr. Chair, sasalita. Sabay didepensa. Hindi ka naman tinatanong pero dumidepensa ka. Ano yun? Di ba sabi ni Joel Villanueva, wala akong kilalang sangkot ng mga senador sa mga contractor ng mga ito. Hindi ko ito mga kilala. Kinabukasan, malaman-laman, yung isang contractor, tropa niya pala. anak ka ng tuloy natin to. To make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama niya mga kapatid ko, it doesn't mean that because mga kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yes, Yung aking sinasabi, reality. Tama, idol, dahil dyan, palakpakan. Dito bias wala tayong bias dito. Sino naman yung mga sangkot dyan? Kahit si Saldi ko, panatan natin yan. Kung sangkot din si Romualdez, panatan natin syempre. Hindi tayo magtotolerate. Yun nga sabi ng Pangulo eh. Walang sisinu-sinuhin dito. Kahit ka mag-anak, kaibigan ka man. Pag magkasangkot ka, ay malas ka. Kailangan mo panagutan kung ano yung pagkakasala mo. Ganun. Hindi yung may pinipili. Hindi yung selective, Senator Marcoleta.
Sige, diretso. Antas ng level ng awareness ng mga tao as well as ang kanilang knowledge. Alam namin yun, pati yung mga sa Nepo babies. Nag-overtime nga ako ngayon eh. Para lang masustentuhan yung mga ano ng pambili ng luxury bag ng mga Nepo babies ng mga contractor eh. Nag-overtime ako. Pati pag YouTube. Pinasok ko na. Wala na. Lalaki pa ng tax. Pisting yawa. Tuloy natin. About this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in Alam relation... na nila, the question really is, ang mga tao nag-i-enjoy na lang eh. Nagiging national pastime na lang to eh. Oo. Nag-enjoy kami sa ano, mga nakikita namin dyan sa Senado. Dapat talaga yun sa Senado na, i-abolish na yun. Sa ano pala guys, no? Sa mga hindi nakakaalam, meron pong election sa October 13, 2025. Diyan sa may Zamboanga ba yun? O BARM na sinasabi nila. Yun yung ano, parliamentary form of government. Yun yung may ibang gobyerno sa bandang Mindanao. Hindi po sila presidential, kundi prime minister. Maganda yun kasi meron siyang check and balance. Yung check and balance po talaga ang parliamentary form of government. Kasi ganito yan. Isang sinasabi nila, wala nang karapatan daw yung mga taong bayan. Ay, huwag natin gamitin yung taong bayan. People of the Philippines. Wala na daw silang karapatan na bumoto. Yun po ay mali. Meron po kayong political party na iboboto. Ilan po yan? Sabihin mo ng dalawa. Magkatunggali, dalawa. Sabihin na natin, si BBM nasa Partido Federal. Tapos si former President Duterte is nasa PDP. Silang dalawa yung pagpipilian nyo dyan. So, sino yung napupusuan nyo? Siyempre, BBM ka. Siyempre, ang iboboto mo, buong party niya. Which is yung Partido Federal. Bale, kung si Duterte naman ang napupusa mo, kung PDP ka. Yun lang. Kung PDP ka. Pagka nanalo, kunyari, nanalo ang Partido Federal, BBM, sila yung mga tao dun sa party na yun, sila ang magboboto-botohan. Minsan, kadalasan, ang ginagawa nilang prime minister dun, yung chairman o yung pinaka-head ng Partido Federal. Siya yung magiging prime minister. Yung matatalo, anong mangyayari? Sila yung magiging may participation pa rin sila. Sila yung magiging shadow government. Sila yung mag-check and balance. Bale, silipan yan. Si Duterte, siya yung sisilip kay BBM. Once na si BBM ay magkaroon ng ng anomalya, kahit maliit, pwede siya matanggal dyan. 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks, tibak yan. Sino ang papalit? Si Duterte. Siya yung papalit. Ganon. Silipan talaga yan. Silipan ng butas. Kung gusto mo talagang mawak ng gobyerno, ay linisin mo yung trabaho mo. Dapat malinis. Okay, tuloy na tayo dito. Trivia lang yun ng konti. Konti lang. Kasi konti lang din kaalaman ko dyan. Wala pa ako sa malalim na kaalaman dyan sa parliamentary form of government. Yung mga kasamaan ko dyan sa TikTok, alam nila yan. So that is basically politics. Mhm. The reality is,
at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang pambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then the right is Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yan, nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Oh. Kahit din sa may impeachment. Sa impeachment naman, sila yung judge. Pero parang sila yung nagiging yung lawyer na ni Sara. I move. I move, Mr. President. Debato rin yun eh. Hindi nila alam, nilabag na nila yung rules of impeachment. Biruin mo Senate judge ka? Ikaw yung nag-motion to dismiss? What the I move. Gitalin natin to. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador. Ikunin ka daw pala eh. Kasi mawi ka na mawi dyan sa Senado eh. Gawin mo na lang mandato mo, hindi yung ano. Ay, lumaki. Gawin mo na lang yung mandato mo dyan. Hayaan mo lang sila mag-imbestiga. Yung mga ibang dyan. At least nakatulong pa sa'yo. Ayaw mo yun. Kunti na lang tatrabahuin mo. Kaso tatamaan nga lang kaalyado mo. Na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanya mga committee, napipikon siya. Lahat na lang ata nakakaaway niya. Maoy nga kasi. Pinapayuan ka lang kasi parang misinterpretation yung ginagawa mo kasi. Tulad dun sa may impeachment. Di ba? Nasaan ng supplementary rules dun? Wala. At alam ko dun lahat nag-umpisa yan eh. Yung kay Lacson. Nung sinipalpal siya ni Lacson. Dun yan nag-umpisa. Supalpal siya, hanap siya ng hanap sa papel, Wala siya makita. Kulang na lang, sunugin niya yung papel Follow the rules. Forfeit nga, di nyo nga nasunod Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong nyo kay Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Di ba? Alam na alam din ni Bentulfo. Ang gulo-gulo mo kasi. Ikaw, kasi dyan. Pag di mo inayos niyang trabaho mo, ewan ko sa'yo. Let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motu proprio investigation. Yes, tama. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, prosecution to culpability. Nasa Sandigan Bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman Ombudsman naman parang piskal Prosecution, akit niya sa
sa Sandigan Bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. O this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang, baka maging ano to maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino. Totoo naman talaga Hindi na kami na-excite dyan sa mga ganyan, Na-excite na lang kami kay Marcoleta kung sino yung aawayin niya. Palaaway man ini. Maoy man lagi. Pahihiya kung sino yung ibabang mo ang martilyo na to. Gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontempt ka? Yun ang inaabang ng mga tao Martilyo. Ano ang pangarap nilang lahat dyan sa Senado? Makahawak ng martilyo. Yun lang naman pala pangarap. Dapat pumasok kayo, may dala na kayong martilyo. Kanya-kanya kayong bit-bit. Agandahan na lang ng design ng martilyo. Sa Senate President, dalhin niya maso. Ayaw magpatalo ni Marcoleta, dala siya maso. Kasi yung tagtaran ng karne, malaki sangkalan. Yun, dalhin niya, pukpukin niya yun. Hindi naman kasi yung martilyo dyan sa Senado na yun. Hindi naman basta-basta pinupukpok yan. Pag nagkasala ka, lalagay yung kamay mo doon. Tapos pipit-pitin yun. Mostly naman sa mga dyan mga katrabaho sa gobyerno. Ang nangyayari sa kanila, corrupt. So, ibig sabihin, isip ng mga tao niyan, magnanakaw. Dapat yung kamay, pinipit-pit talaga yan. Yung mga malilikot na kamay, pinipit-pit yan, siguro mga 13 pukpok ng martilyo. Pag binatauan yung itlog, pukpukin mo. Ito lang. Sarsuela, wag naman sana. Pareho tayo. Anyway, parang karnabal na nga yan sa amin. Napanood namin. Pero yun nag-aaway-aaway ko dyan, kami tawa ng tawa. Ben, ito, may bagong balita nga kasi, nagbitiw na itong si Secretary Bonoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Tama yun. Magbitiw na siya, tigas ng mukha niya. Ang gagawin niya dyan, ang dami ng anomalya sa niya, departamento niya, nung siyang humawak. Si Vince Dizon naman, matagal na nagtatrabaho sa gobyerno yan. Naabutan pa niyan si Pinoy. Si Duterte. Kaya pa. Alam ko kay Gloria Napano din siya kay Gloria hanggang sa ngayon. Nag-DOTR siya. Hanggang sa ngayon, DSWD na siya. Kita naman natin kung ano magiging performance niya dyan. Bale ang magiging DOTR, siguro si Kuya Mike Cervera. Yun na lang. Mas magaling yun. Dami negosyo nun Yun lang kung tatanggapin niya. Kasi bawal maarawan yun. Baka mangitim. Tuloy natin. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sila, sa Pangulo yan, My point of view as a Fort Estate, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang mga kababayan, mga ka-lawyerist, minsan na lang dumaan yung presidenteng ganyan.
Tapos binabatikos niyo pa. Siya lang yung nagbubukod tanging presidente na nagsiwalat ng mga anomalya dyan sa gobyerno. Ay, ba't pala tinawanan? Clap, clap. Siya lang yan nakagawa niyan. Yung past administration ba, nung nangyari? Yung pinagmamalaki ng mga DDS na yung PACC. Sa totoo lang yung PACC na yan, hindi naman siya totally na-abolish. Tinanggal yung pangalan pero ipinunta sa ibang ahensya para hindi ma-impluwensya ng mga ibang politiko, para naging individual na lang siya. Pero yung function niya, andun pa rin. Anong tawag? Parang wala na yung pangalan niya. Di ko lang alam kung yung Caesar ba yun? Caesar. Di ko lang alam. Kung yun, correct me if I'm wrong na lang. Yung bali-balita na hawakan ni General Nicolas Torre. Yun. Pero hindi pa tayo sure kung yun talaga yung hawakan niya. Sige, tuloy natin. Gumawa ng investigasyon nila eh. They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation. All the documents, tawagin lahat yung mga sangkot, magpa-fact-finding ka or gagawa ka ng sariling fact-finding, anong ginagawa ng ombudsman natin? Kaya nga naninilbihan sa atin yung mga ombudsman, nasa charter nila yan eh. Alright. Abangan natin ang susunod na action. Ang tanong nga, sino ba yung ombudsman noon? Ganun bang tao yun? Hindi yung magtatrabaho para sa gobyerno, magtatrabaho lang yun sa mga nakarang administrasyon. Parang di nyo naman kilala. So paano guys, hanggang dito ko na lang puputulin at maraming salamat. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Ayan po sa baba. Maraming salamat and goodbye.